Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, hingi lang po ko ng kunting pabor. Sana po paki-like ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe nga kay YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating topic. Ito ay tungkol ulit sa ginagawang investigasyon nga ng Senado laban kay Pastor Kibuloy. At ayon sa isa sa mga nakaranas di umano ng pagmamaltrato sa kamay ni Pastor Kibuloy, itong si alias Rene, mga kababayan. Sinabi nga dito na itong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at itong si Vice President Sara Duterte ay kumukuha nga daw ng mga baril kay Pastor Kibuloy. Ano ba yan? Ito na naman, isa na naman itong, yung mga kababayan nasa inyo na yon. Kung paniniwalaan nyo ito, kung hindi, nasa inyo na, kayo na rin yung bahalang humusga, mga kababayan. Pero sa tingin ko, dahil si Senador Risa Hontiveros ang nag-imbestiga, alam naman natin kung ano yung galit nitong si Risa Hontiveros kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang ngayong vice-presidente na dating Mayor Sara Duterte, at pinaalalahanan kita, Elias Rene, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice-Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatutuhanan, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid, nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Gano'ng kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from Lapit here, then Wala dun na sa pader. may pinto po.
Okay. So, ganyang ilang metro Oh, yeah, lamang ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Yan na nga mga kababayan, yun daw yung nakita ni alias Rene, yung mga barel na sinasabi nito na pag umalis daw sila, dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan ay dala-dala daw ng dalawa. Yung mag-ama mga kababayan ha. Yun ang ano mga kababayan, hindi na ako nagtataka kung bakit nabanggit yung pangalan ni Pangulong Duterte at dating Pangulong Duterte at kay at ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, dahil nga sa darating na 2025 mga kababayan, may tsansa na itong si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte ay tatakbo ito bilang senador. Sinisira na ni Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Pero nga, yung ating mga kababayan, mga DDS, mga solido yan mga kababayan, di yan basta-basta maniniwala sa isang senador na dilawan. Ito pa mga kababayan isa daw sa mga biktima pa ni Pastor Kibuloy, itong apo mismo ni Pastor Kibuloy mga kababayan, nagsalita na rin tungkol nga sa ginagawang pagmamaltrato sa mga tauhan o membro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito mga kababayan, panoorin natin ito. Ko ngayon, nagpaalam na ako na lalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Inortog nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata. Inortog nila yung ulo ko. Iyakin to. Pasensya na po. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Nilagyan nila ng sino yung ari ko. Nilagyan nila ng sino yung bibig ko. Almost 5 hours po ako nila nakita. Sinaulang ako nisigaw pa sila po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo Marami po sila. Kilala ko po sila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Julio Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Kibuloy Antico. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, mayroong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami sinorture, inestambay kami dun sa taas sa Bartolina. Pahinga nila kami dun mga 1 linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng Esminay na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa Kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtakas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin.
online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikuwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kami sinasabihan na hahabulin kami ng Angel of Death. Sino naman yung Angel of Death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Yun ang mga kababayan, yan daw yung apo ni Pastor Kibuloy, mga kababayan, na nagsalita nga laban sa kanyang lolo, na sinasabi na tinortiro sila at nilagyan ng mata yung kanyang sili, yung kanyang mata nilagyan ng sili, kaya nakasanlas siya ngayon, mga kababayan, dahil namaga pa yung kanyang mata simula nung nilagyan ng sili noong 2019 ay hanggang ngayon ay namaga pa rin yung mata nitong si Elias David, mga kababayan. Yun ang napakaseryosong mga bintang yan, Sana naman kung ay talagang may matibay o sapat na mga ebidensya, sana doon na sa hukuman, sa korte na dalhin itong kaso na ito. Itong nangyayari kasi, mga kababayan, pagpapapugi, di naman pagpapugi kasi babayan, pagpapaganda na lang kay Senador Risa Hontiveros, mga kababayan. Dahil nga, alam naman natin, pagdating na naman sa susunod na eleksyon, may balak na naman itong tatakbo, itong mga senador na ito ay puro lang ito papugi. Dapat naman, huwag na sa Senado itong mga ganitong usapin, dapat dalhin na sa korte kung talagang mayroon kayong sapat na mga ebidensya, hindi na idadaan sa mga ganitong klaseng investigasyon, mga kababayan. Dapat nga unahin nila na pag-usapan sa Senado at sa Kongreso itong pagmahal nga ng ating mga bilihin, lalong-lalo na yung bigas, mga kababayan. Ito yung inuuna nila, nag-aaway-away sila dyan sa Kongreso, sa Senado. Hindi na nila napag-uusapan, mga kababayan, kung ano na bang lagay ng ating bansa ngayon. Tagilid na tayo, dahil nga sa napakamahal ng ating mga bilihin. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna. At bahala na rin kayong humusga. Alam ko, uulitin ko, bahala na kayong humusga kasi alam ko na may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong pinapanigan. At yun ang mag-shoutout na lang muna ako. Shoutout kay sino ba yung isa-shoutout natin dito, Shoutout tayo, mag-shoutout muna tayo, saglit lang, Shoutout kay City Saliha Baguan, Shoutout sa'yo, Idol City Saliha Baguan. Shoutout na rin kay Merly Cruz, shoutout dito tayo bandang baba. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ryunsha Miranda, shoutout Brinda Pindog, Romeo Malinaw, Luz Diminda del Rosario, kay Jojo Juso Jr., kay Ma'am Berje Berhalidios ng Pulilan, Bulacan, Hanji Gaming Triple X, shoutout kay Master Ganam Vlogger, shoutout kay Master Gaman Vlog Senior, shoutout na rin kay Luciana, shoutout kay Romeo Ensorio, shoutout kay Ma'am Edisa Borbi, at kay J. Rami Gunayan, shoutout Idol Robert Tawadan, shoutout, at kay Julie Islarinal. Yun ang mga kababayan, nandito lang muna.
At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.